Basta walang lumalaban, walang dadanak na dugo. Kailangan talagang, we're here to save lives. We're not here to claim lives. At para mapatunayang nais nila ang mapayapang kampanya, magsasama na raw sila ng mga pari at leader ng iba't ibang religious sector. Pag nandyan ang pare, so makonsensya ka gumawa na kalokohan, may pare kang kasama eh. To be safe, na okay yung approach ko, kukunin ko yung pares priest, sumama ka ito paler, yung imam sumama ka, yung pastor sumama ka, multi-faith yung approach mo. Sabi ni PNP Chief Bato, target nila ang drug personalities na hindi pa aniya nadadala matapos ang unang yugto ng kampanya. Chance na ninyo ito to have a new life under Oplan Revisited, Oplan Tokhang Part 2. Pangungunahan na ng Philippine Drug Enforcement Group ang kampanya ng PNP kontra droga matapos buwagin ni Chief PNP Bato de la Rosa noong isang buwan ang Anti-Illegal Drugs Group na nalagay sa kontrobersya matapos masangkot ang ilang taga-AIDG sa pagkamatay ng Koreanong si Jiek Ju. Ang PDEG ay pamumunuan ni Senior Superintendent Graciano Jailo Mijares, dating Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office Central Luzon, Tubong Mindanao at dating tumutok sa anti-organized crimes. Ang pinaka-importante dito is yung selection at that is putting the right person on the job. So ayaw na natin na masingitan ulit o mangyari yung abuso before. And isang pang pinagkaiba nito, yung Drug Enforcement Group is directly under the office of the GPNP. Dahil hindi pa kumpleto ang tauhan, Sino man ninyo ang merong fervor, merong burning desire to help in this campaign, you can report to the Drug Enforcement Group and you volunteer to join the war. ang Manila Police District isinalang na sa one-day training ang mga ipadadala sa DEG. Sa datos na nakalap ng GMA News Research mula sa PNP at PIDEA, mula July 1, 2016 hanggang January 31, 2017, kabuo ang mahigit 43,000 ang naisagawang operasyon ng PNP, mahigit 53,000 ang naaresto at mahigit 2,000 ang napatay. Mula naman January 31 hanggang February 28, 2017, kabuo ang mahigit 800 na operasyon ang naisagawa ng PIDEA, mahigit 500 ang naaresto at 4 ang napatay. Sa daily average ng dalawang ahensya, lumalabas sa 203 ang naisasagawang operasyon ng PNP, 28 ang sa PIDEA. Kada araw, 247 ang naaaresto ng PNP, 18 ang sa PIDEA. At 12 ang napapatay sa PNP operation, isa naman kada 7 araw ang napapatay sa PIDEA operation. Illegal na droga isang buwan matapos itong masuspindi. Oplan Double Barrel Alpha Reloaded ang bansag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa bagong kampanya. Pero ayon kay de la Rosa, hindi na raw ito kagaya ng mga nagdaang madugong operasyon. Mas pagtutunan din daw ng pansin ngayon ang high-value targets katulad ng drug manufacturers, distributors at drug lords. Pamumunuan ng bagong Drug Enforcement Group ang kampanya. At para raw maiwasan ang pagdanak ng dugo, isasama rin ang mga leader ng iba't ibang religious groups. Only the chief of police or the station commander or the precinct commander, territorial unit commanders lang ang authorized magkandak ng tukhang in full uniform. Isa pang requirement na bago, kailangan mag-coordinate sila sa church. Ang aim nga namin dito is sa bloodless campaign. Kung po pwede, but this is war. So siguro, mangyari ito is less bloody. Less bloody. Basta walang lumalaban, walang dadanak na dugo. Pero para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi na kailangang lumahok ng mga pari sa Oplan Tokhang. Si De La Rosa na rin daw kasi ang nagsabi na may mga sapat na pamantayan na ang PNP para maiwasan ang posibleng human rights abuses. Susuportahan daw ng simbahan ang anumang hakbang ng PNP pero sa kondisyong walang mangyayaring patayan at wala itong bahid ng korupsyon. Pero tugon ng CBCP, hindi na kailangan sumali ang mga pari sa Oplan Tokhang, Jessica, dahil nabanggit nga na ni PNP Chief Bato raw na may sapat na safeguards para maiwasan ang mga pang-aabuso. Suportado raw ng simbahan anuman ang strategiya basta't walang patayan at tiwali o di makatarungang hakbang. Samantala, Jessica, dahil nga naibalik na sa Philippine National Police yung kampanya kontra droga, sabay-sabay na raw nilang tututukan ang mga kampanya kabilang na yung kampanya sa
laban sa illegal gambling at internal cleansing. Jessica? Pero Maris, the question in most people's minds pa rin hindi pa nga nila nalilinis yung kanilang hanay, babalik na naman sila sa dating gawi. Or pwede mo ring interpret yung statistics na pinakita mo na kahit sinuspend pala itong double barrel o tokhang, meron pa ring operations ang pulis. Mas marami pa nga silang napapatay kaysa sa PIDEA. Jessica, balikan lang muna natin yung unang part ng iyong tanong. Aminado si PNP Chief na hindi pa talaga tuluyang nalilinis yung kanilang hanay. Because according to his statement before, kung hihintayin yung talagang malinis yung buong hanay ng pulisya, it will take eternity. Now, there is an urgent need daw for them to go back to the streets and to go back to this war, itong kampanya kontra droga. Bakit? Dahil ang PIDEA, meron lamang 1,800 na personnel. Hindi nila kakayanin. And even si Director General La Peña, na siyang namumuno sa PIDEA, ang mismo nagsabi na hindi kakayanin nationwide kung at lahat ng mga levels, up to the barangay level, kung PIDEA lamang ang kikilos. Okay. Ang kailangan talaga nila yung tulong ng Philippine National Police, which is 170,000 strong. Now, pagdating naman sa pagbabalik sa dating gawi, ay pinapangako, ina-assure ni PNP Chief Bato de la Rosa, hindi naman daw babalik sa dating gawi. As a matter of fact, kahit na tuloy-tuloy daw internal cleansing, talagang pipili sila ng mga matitinong mga tao na talagang iba-background check nila ng husto para masiguro na hindi sila masisingitan dun sa bubuo, dun sa drug enforcement group nila, Jessica. Okay, so may bubuing bagong unit. Ito yung PIDEG. Tama ba yung pagsabi ko? Maris, ito na Yes, yung Jessica. mangunguna nung operation. So, ibig sabihin, yung mga dating sinabihan ni General De La Rosa at even ni President Duterte na, sige mga pulis, hulihin nyo yung blanket na instruction or authority na ibinigay ni President Duterte and ni General De La Rosa nun. Wala na yon. Itong PIDEG na lang ba ang manghuhuli or ganun pa rin yung proseso? Jessica, ang mangunguna yung PIDEG, yung Philippine Drug Enforcement Group. Pero dahil nga, syempre, iilan lamang yan, although hindi pa nila talaga nakukompleto yung grupo na bubuo nga dun sa PIDEG na yon, kailangan pa rin daw ang tulong ng mga pulis. Pero ano ang magiging difference? Kung dati, halos lahat ng mga pulis pwedeng humuli, umaresto sa mga nakikita nila, yung magsasagawa ng mga oplantokhang. This time, kailangan daw yung presence talaga ng Chief of Police mismo na siyang mangunguna sa pagkatok, kabilang yung barangay captain at as much as possible may presence din ng religious sector. Sila ang gagawa nung pangangatok. Ngayon, pagdating naman sa operations, of course, may mga kanya-kanyang grupo na yan na headed by the PIDEG, tapos may mga kasama silang mga pulis na siyang tutulong dun sa operations and the serving of warrants and other activities na kailangan para sa kampanya kontra droga, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.